Okay, so ngayon tuturuan ko kayo paano gumamit ng A30 na controller. So una, makita nyo yung battery voltage. Pag pinindot nyo ng isang beses yung set, pupunta kayo ngayon sa parameter settings. Yung unang parameter is yung high voltage. So pag kinlik nyo yung set ng isa, lilipat lang yan sa kabilang number. Tapos pag pinindot nyo naman yung enter, i-increase nya yung value kung ano yung nakaset. So ayan, makikita nyo, set natin yung high voltage natin sa 53.8. Tapos pinindot ko yung set. Ngayon naman nasa low voltage na tayo. So set ulit para lumipat siya sa right. Tapos enter para taasan yung value. Ayan, kung mapapansin nyo, pagkatapos ng 8 naging 0 siya, hindi naging 9. Ang ibig sabihin nun, hindi pwedeng mas mataas yung low voltage kaysa sa high voltage na sinet mo kanina. Pwede silang pareho pero hindi pwedeng mas mataas yung low voltage. Okay? So ayan, ibalik na natin sa 53.5 yung low voltage natin. Next naman is yung voltage compensation. Ginagamit naman to pag hindi pantay yung reading sa BMS at saka reading nitong A30 na controller. So makikita nyo na pwede itong iset sa negative 0.5 ayan, hanggang positive 0.5. Ito naman yung display timer. So sa display timer, makita nyo dito, ayan, nakalagay 8, 9, 0. Pag naka 0, ibig sabihin yan, hindi mamamatay yung display. Pag naka 1, after 1 minute, mamamatay. Pag 2, after 2 minutes, mamamatay, and so on. So pwede nyo siya ilang iset ng pinakamatagal is 9. So next naman, ito yung on high or on low toggle. So pag naka on H, ibig sabihin yan, mag-on yung relay sa high voltage. Tapos pag naka on L, ibig sabihin yan, mag-on yung relay sa low voltage na sinet natin. Pag active yung relay, ayan, makikita nyo may ilaw yan, kulay green sa upper right corner. Ito na yung last na parameter na pwede nating iset. Pag kinlik ko ulit yung set, babalik na to sa battery voltage. So ayan, battery voltage na yan. Pero meron pang last na feature to na ipapakita ko sa inyo. Pag kinlik nyo ngayon yung enter habang naka-display yung battery voltage, lalabas to. Dito naman dinidisplay yung elapsed time, kung ilang minuto na naka-on yung relay or ilang minuto na naging active yung relay. So ngayon papakita ko sa inyo kung ano ibig sabihin nun. So i-on natin ngayon yung relay. Naka-on high siya ngayon. Set natin siya sa on low para mag-activate yung relay natin. Ayan, so activated na yung relay. Mag-start tayo ng countdown. Dapat pag nag 1 minute itong timer natin, dapat may lalabas na siya dito na 1. Ibig sabihin 1 minute na siyang active. Kita nyo rin na may nagbiblink na tuldok. Ibig sabihin nagbibilang na yan. So fast forward natin. Ayun, sakto, 1 minute. So tuloy-tuloy lang yan magbibilang hanggang active yung relay. Pero pag namatay siya, yung relay natin, ipopause lang niya yung stopwatch. Parang stopwatch yun eh. Ipopause lang niya yung pagbibilang niya. Tapos pag nag-activate ulit yung relay, magka-count ulit yan. So tuloy-tuloy lang. Pinapause lang niya, tapos itutuloy. Tapos ipopause, tapos itutuloy. Pag nawala ng power tong A30 controller, saka lang magre-reset itong stopwatch. So yan, sana natulungan ko kayo. Wala kasi akong makitang manual nito eh, kaya ginawa ko ng video. So yun lang. Salamat.